Boss, pa-review naman ng Wizwoods. If ano dapat ipunin at kung legit ba. Guys, ganito maganda tong Wizwoods. Kasi siya sa mga ginagrind ko din. At saka isa sa mga binababad ko na application yan. Guys, ganito tatlong bagay yung dapat maintindihan nyo dito sa Wizwoods farming. So una, yung tinatawag ng mushroom. Guys, yung mushroom, ito yung magiging energy ng mga wizards natin. So dapat laging positive yan Then ito naman yung next, yung tinatawag na Managel. Si Managel naman guys, kailangan din yan for upgrade ng pinaka-statue natin. Ito naman guys, Ethereal, isa din sa mga requirements yan to upgrade yung statue natin. So mas malaki ang kinakain or kinukonsume niya na mushroom compare sa Managel. So guys, ang tekniko dito, huwag niyong pagsabayin. So kung magpa-farm ka ng Ethereal, Ethereal lang muna. Maximize mo lahat dyan. Kung magpa-farm ka ng Managel, Managel lang din muna. Then when it comes to mushroom naman guys, kahit na mag 0.0 lang siya or basta mag-positive lang siya, kahit wala siyang fina-farm, okay lang yun. As long as hindi ka nababawasan. Kasi kapag nag-negative yan guys, automatic, titigil po sa pagpa-farm yung mga wizards natin. So as much as possible, dapat laging positive kahit wala po nadadagdag sa mushrooms natin. Guys, ang goal natin dito, makapasok tayo dito sa mga mining pools na tinatawag. Kasi guys, dahil dito kasi guys, dahil dito makakapag-farm tayo ng XWiz. So yun yung iniipon natin ngayon. So ako right now, yung isang pool ko, 2.24 XWiz lang per hour. So maliit lang talaga siya. So guys, ang main objective natin dito, magpa-level lang kayo na magpa-level ng statue nyo para tumaas yung prosperity sa taas. Kasi the more na mas mataas ang prosperity mo, the more na mas malaki ang chance mo na makapag-farm ng mas madami na XWiz kapag nagkaroon na ng mining pools ulit. Guys, overall para sa akin magandang project to kasi under Vera Chain siya. Yun nga lang, medyo matagal pa kasi parang 2025 pa yung nakita ko sa roadmap nila. So medyo mahaba pa yung time natin para makapag-farm.